15 taon. Sino ang mag-aakalang ang 15 taon ng pagmamahalan ay magwawakas sa isang sulyap lamang sa screen ng isang cellphone? Habang maingat na inilalagay ni Eliza ang mga paboritong putahe ni Marco sa hapagkainan, hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Niluto niya ang paboritong beef caldereta ng asawa. Ang bango ng niluluto ay humahalimuyak sa buong silid kasabay ng malambot na liwanag ng mga kandila na itinirik niya sa gitna ng mesa. Ngayong gabi ang kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Para kay Eliza, ang 15 taon na yon ay isang obra maestra. Sila ang itinuturing na ideal couple sa kanilang komunidad. Si Marco, ang matagumpay na negosyante, at si Eliza, ang mapagmahal na asawang laging nasa likod nito. Isinantabi niya ang sarili niyang pangarap sa sining ng paggawa ng ginto at luwad para lamang suportahan ang karera ng asawa. Ngunit ang lahat ng katahimikang iyon ay tila isang malaking kasinungalingan nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Marco na naiwan sa ibabaw ng piano. Dala ng kuryosidad, nilapitan ito ni Eliza. Akala niya ay baka'y isang mahalagang tawag mula sa opisina. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang notification mula sa isang pangalang hindi pamilyar. Celine. May kasamang kalakip na larawan ng mensahe. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Eliza. Isang ultrasound image. Isang maliit na buhay sa loob ng sinapupunan. At ang caption na nakasulat, "Happy Anniversary, Daddy Marco. Our little prince can't wait to meet you." Naramdaman ni Eliza ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kaninang mainit na pakiramdam ng pag-ibig ay napalitan ng isang matalas na hapdi na tila hinihiwa ang kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Gusto niyang isipin na nagkakamali lang siya, na baka maling numero lang ito. Ngunit ang pangalang Marco ay malinaw na nakasulat. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay. Inaasahan ni Eliza na papasok si Marco na may dalang bulaklak at hihingi ng paumanhin dahil nahuli siya ng uwi. Ngunit hindi bulaklak ang dala ni Marco. Dala niya ay isang babae. Isang babaeng mas bata, mas maputi, at may suot na marangyang damit na tila mas mahal pa sa lahat ng kagamitan sa bahay na yon. Higit sa lahat, ang babaeng iyon ay nakasuot ng tsinelas sa loob ng bahay na pag-aari ni Eliza. Eliza, malamig na bati ni Marco. Wala ang kislap sa kanyang mga mata na dating nagpapatunaw sa puso ni Eliza. Ang tanging naroon ay ang kawalan ng pakialam. Sino siya, Marco? Halos pabulong ang boses ni Eliza. Nangangatog ang kanyang buong katawan habang hawak pa rin ang cellphone na naglalaman ng kataksilan ng asawa. Tumingin si Marco sa cellphone, pagkatapos ay kay Eliza. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mukha. Si Celine, siya ang babaeng nagpapasaya sa akin ngayon, diretsahang sagot ni Marco. Humawak si Celine sa braso ni Marco, isang pagpapakita ng pagmamay-ari na tila isang sampal sa mukha ni Eliza. Buntis siya, Eliza. At sa kanya ko naramdaman ang buhay na hindi mo naibigay sa akin sa loob ng 15 taon. Masyado ka ng boring. Masyado ka ng luma. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Eliza. Ang 15 taon ng sakripisyo, ang pagtalikod sa kanyang sining, ang pag-aalaga sa lahat ng pangangailangan nito. Lahat ng iyon ay nauwi lamang sa salitang luma. Pinagpalit mo ako sa araw pa ng anibersaryo natin. Patuloy ang pag-agos ng luha ni Eliza, ngunit wala itong epekto kay Marco. Tapos na tayo, Eliza. Huwag na nating pahabain pa ito, sabi ni Marco habang kumukuha ng isang envelope mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa hapagkainan sa tabi mismo ng nilutong kaldereta na pinaghirapan ni Eliza buong hapon. Iyan ang settlement papers. Pirmahan mo na. Ibibigay ko sa iyo ang kotse, pero ang bahay na ito at ang kumpanya, sa akin mananatili. Kailangan ni na Celine at ng magiging anak ko ang komportableng buhay.
Tumingin si Celine kay Eliza, isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Salamat sa pag-aalaga kay Marco, pero ako na ang bahala sa kanya ngayon. Mas mabuting umalis ka na bago ka pa mapahiya ng husto. Hindi makapaniwala si Eliza. Ang lalaking ipinaglaban niya, ang lalaking itinuring niyang mundo, ay handa siyang itapon na parang basahan sa harap ng ibang babae. Kinuha ni Marco ang envelope at muling inihagis ito sa tapat ni Eliza. Dahilan para tumapon ang ilang patak ng sarsa sa puting tablecloth. Pirmahan mo na yan, Eliza, at umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Ayaw kong ma-stress si Celine dahil sa'yo. Baka mapano pa ang anak ko. Tumalikod si Marco at inalalayan si Celine patungo sa hagdan, patungo sa silid na ibinahagi nila ni Eliza sa loob ng 15 taon. Iniwan nila si Eliza na nakatayo sa gitna ng hapagkainan. Mag-isa, durog at tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang kinuha ni Eliza ang pluma, ngunit sa halip na pirmahan ang papel, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng mesa. Isang matinding galit ang nagsisimulang sumibol sa gitna ng kanyang pait. Tumingin siya sa mga kandilang unti-unti nang nauubos. Ang apoy nito ay tila sumasalamin sa isang bagay na muling naglalagablab sa loob ng kanyang pagkatao. Isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang ibinaon para sa lalaking ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng wine at itinimbuwang ito sa ibabaw ng settlement papers. Nilalamon ng madilim na likido ang pirma ni Marco. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Marco. Bulong ni Eliza sa hangin. Hinding-hindi. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Eliza. Kasabay ng pagbagsak ng malalakas na butil ng ulan ay ang marahas na pagsara ng pinto ng kanilang bahay. Ang tunog ng trangka ay tila isang hatol ng kamatayan para sa 15 taon niyang pagsasama kay Marco. Marco? Marco, pakiusap. Huwag mo namang gawin sa akin ito. Humampas ang kanyang mga palad sa malamig na kahoy ng pinto, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na talsik ng ulan sa semento at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang anino ni Celine sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatayo ito roon. Hawak ang isang baso ng wine at dahan-dahang isinara ang kortina. Isang matalim na ngiti, ang huling nakita ni Eliza bago siya tuluyang mabalot ng dilim sa labas. Basang-basa na si Eliza. Ang suot niyang bestida para sa anibersaryo ay dumidikit na sa kanyang balat, malamig at mabigat. Hawak niya ang isang maliit na suitcase, ang tanging pinahintulutan ni Marco na dalhin niya. Wala roon ang kanyang mga alahas, wala roon ang kanyang mga savings. Lahat ng yon ay nasa ilalim ng pangalan ni Marco at ng kumpanya. Kinuha ni Eliza ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang biyenan, si Nanay Sabo. Siya ang itinuring ni Eliza na pangalawang ina. Nay, tulungan niyo po ako. Pinalayas po ako ni Marco. Kasama niya si Celine sa loob, Nay. Humahagulgol si Eliza habang naghihintay ng kahit kaunting salita ng pag-asa. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng awa, kundi ng puot. Huwag mo akong tawaging Nace. Eliza, alam ko ang lahat ng nangyayari at sa totoo lang, hindi ko masisisi ang anak ko. Natigilan si Eliza. Ang luha sa kanyang mga mata ay tila naging yelo sa sobrang gulat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Pagod na si Marco sa'yo, Eliza. 15 taon na kayong kasal, pero hindi mo man lang siya nabigyan ng anak. Isang tuyot na puno, na walang bunga, iyan ka. Ngayong buntis si Celine, dun ako, sa kung saan may apo ako. Huwag mo na kaming gambalain. Mag-move on ka na. Naputol ang tawag. Binitawan ni Eliza ang kanyang cellphone sa basang kalsada. Ang tunog ng pagkabasag ng screen nito ay tila ang huling piraso ng kanyang puso na nadurog. Wala na siyang pamilya, wala na siyang tahanan, wala na siyang pera.
Sa gitna ng kawalang pag-asa, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang lumang susi na laging nakatago sa loob ng kanyang locket. Ang susi sa lumang talyer ng luwad ng kanyang yumaong ama sa probinsya ng Rizal. Sumakay si Eliza sa huling biyahe ng bus. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumalayo. Pakiramdam niya ay isa siyang basang-basahan na itinapon sa gilid ng daan pagkatapos gamitin. Pagdating sa Antipolo, kailangan pa niyang maglakad ng malayo sa gitna ng putikan. Ang hangin ay amoy basang lupa at damo. Narating niya ang isang lumang gate na gawa sa bakal, kalawangin at halos balot na ng mga baing. Sa gitna ng masukal na bakuran, nakatayo ang isang maliit na istruktura na gawa sa kahoy at bato, ang talyer ng luwad ni Mang Jose. Nanginig ang kamay ni Eliza habang ipinapasok ang susi sa lumang kandado. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto. Ang amoy ng alikabok at tuyong lupa ang sumalubong sa kanya. Sa loob, makikita ang mga hindi natapos na paso, mga sako ng luwad na matigas na sa katagalan, at ang isang lumang potter's wheel o bonsai na nasa gitna ng silid. Ito ang lugar kung saan siya lumaki. Ito ang lugar kung saan tinuruan siya ng kanyang ama na ang putik, gaano man ito kapangit sa simula, ay maaring maging isang obra maestra kung mayroon kang tiyaga at pagmamahal. Napaupo si Eliza sa sahig na puno ng alikabok. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ay humagulgol siya ng husto. Ang bawat hikbi ay tila naglalabas ng lahat ng sakit, lahat ng pait, at lahat ng pangungulila na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Tay, sorry po. Nakalimutan ko ang sarili ko. Bulong niya sa gitna ng dilim. Habang kinakapa ang sahig para tumayo, ang kanyang kamay ay may nasagi sa ilalim ng mesa ng kanyang ama. Isang lumang banga na may takip na tela. Dahan-dahang binuksan ni Eliza ang banga. Sa loob nito, hindi luwad ang nakita niya, kundi isang dilaw na sobre na nakabalot sa plastik para hindi mabasa. Kinuha niya ang sobre at binuksan ito sa tulong ng liwanag mula sa kanyang basag na cellphone. May nakasulat na pamilyar na sulat kamay sa labas. Para sa aking mahal na Eliza, sa araw na kailanganin mo ang iyong lakas. Sa loob ng sobre, may isang liham at isang luma, ngunit maayos na dokumento ng pagmamay-ari ng lupa na hindi kailanman nalaman ni Marco. At higit sa lahat, may nakasilid na isang maliit na susi ng isang deposit box sa bangko. Nanginig ang mga labi ni Eliza habang binabasa ang unang linya ng liham ng kanyang ama. Anak, ang luwad ay kailangang dumaan sa mainit na apoy para maging matibay. Huwag kang matakot sa sunog dahil doon ka magiging isang ganap na obra. Ngunit bago pa matapos basahin ni Eliza ang liham, isang malakas na kalabog mula sa labas ng talyer ang nagpatalon sa kanyang puso. Ang anino ng isang lalaki ay nakatayo sa tapat ng pintuan, hawak ang isang flashlight na tumatama sa kanyang mga mata. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa property ni Marco? Ang sigaw ng isang baritonong boses nanigas ang buong katawan ni Eliza. Ang liwanag ng flashlight ay tila tumutusok sa kanyang mga mata. Dahilan? Para mapapikit siya at itaas ang kanyang kamay para protektahan ang kanyang paningin. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa property ni Marco? Muling sigaw ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng pagduda at awtoridad. Dahan-dahang ibinaba ni Eliza ang kanyang kamay nang humina ang tama ng ilaw. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking nasa huling bahagi ng 30. Suot ang isang kupas na t-shirt at maong. May bakas ng uling sa kanyang braso at ang kanyang mga mata ay matalas. Ngunit may bahid ng pagtataka. Property ni Marco? Ang ulit ni Eliza, ang boses niya ay gumaralgal sa galit. Hindi ito property ni Marco. Ito ang talyer ng tatay ko. Ako si Eliza, ang anak ni Mang Jose. Saglit na natahimik ang lalaki. Ibinaba niya ang flashlight
at tinitigang mabuti ang mukha ni Eliza. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng gulat at pagkatapos ay isang malalim na pagkilala. Eliza, bulong niya. Ikaw ba talaga yan? Si Gabriel ito. Ang apprentice ng tatay mo noon. Napasinghap si Eliza. Si Gabriel, ang batang laging sinusuundan ng kanyang ama sa paggawa ng mga banga. Ang batang dati niyang kalaro sa putikan bago siya dinala ni Marco sa Maynila. Gabriel! Ang tanging nasabi ni Eliza bago siya muling nakaramdam ng panghihina. Napasandal siya sa lumang pader ng talyer. Mabilis na lumapit si Gabriel at inalalayan siya. Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? At anong sinasabi mong property ni Marco ito? Halos 3 buwan na siyang nagpapadala ng mga tauhan dito. Sinasabing kailangan na raw itong i-demolish dahil ibinenta mo na sa kanya ang lupa. Napaangat ang ulo ni Eliza. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ibinenta? Wala akong ibinebenta sa kanya, Gabriel. Wala siyang karapatan dito. Pinalayas niya ako. Pinagpalit niya ako sa iba. Hindi na nagtanong pa si Gabriel. Alam niya ang bigat ng mga salitang yun. Inalalayan niya si Eliza patungo sa maliit na silid sa likod ng talyer kung saan may isang lumang papag. Binigyan niya ito ng tuyong kumot at isang baso ng mainit na kape na kinuha niya sa kanyang maliit na kubo sa tabi. Nang gabing iyon, habang nakikinig sa patak ng ulan sa bubong na yari sa nipa, naramdaman ni Eliza ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Seguridad. Kinaumagahan, maagang nagising si Eliza. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga siwang ng dingding. Sa halip na umiyak, tumayo siya. Kinuha niya ang walis at nagsimulang maglinis. Winawalis niya ang mga sapot ng gagamba. Nililinis niya ang mga alikabok sa mga hindi natapos na paso ng kanyang ama. Sa bawat kuskos niya sa sahig, tila itinatapon din niya ang mga alaala ni Marco na nakadikit sa kanyang puso. Lumapit siya sa potter's wheel. Hinawakan niya ang pedal nito. Gumagana pa. Kumuha siya ng isang tipak ng luwad mula sa lumang sako. Ito ay matigas, malamig, at walang hugis, katulad niya. Sinimulan niyang basain ang luwad. Minasa niya ito ng buong lakas. Ang putik ay pumasok sa ilalim ng kanyang mga kuko, dumikit sa kanyang mga braso, ngunit hindi niya ito alintana. Sa bawat pagpiga niya sa luwad, nailalabas niya ang lahat ng pait. Ang luwad ay hindi dumi, Eliza. Bulong niya sa sarili. Inuulit ang turo ng kanyang ama. Ito ay simula ng isang bago. Naging abala si Eliza sa mga sumunod na araw. Sa tulong ni Gabriel, naayos nila ang ilang tumutulong bubong. Natutunan ni Eliza na muling buhay ng apoy sa pugon. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at laging may manicure para sa mga social na party ni Marco, ngayon ay magagaspang na at puno ng bakas ng paggawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, hindi pa rin siya tinatantanan ng nakaraan. Isang hapon, habang si Eliza ay abala sa paghubog ng isang malaking plorera, isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng talyer. Ang kintab nito ay isang malaking insulto sa maputik na paligid. Bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Marco. Suot ang kanyang mamahaling suit at sa tabi niya ay si Celine na nakasuot ng isang fitted na damit na lalong nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan. Tinignan ni Marco ang talyer ng may pandidiri. Pagkatapos ay tumingin siya kay Eliza na puno ng putik ang muka at damit. Ano ba namang klaseng buhay ito, Eliza? Ang pang-uuyam ni Marco habang tinatakpan ng kanyang ilong. Sinasayang mo lang ang oras mo rito sa putikan. Pirmahan mo na ang papeles para sa lupang ito. Kailangan ko ng pondo para sa bago naming bahay ni Celine. Ngumiti si Celine at hinaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin kay Eliza. Oo nga naman, Eliza. Isipin mo na lang na regalo mo na ito sa magiging anak namin ni Marco. Tutal, wala ka namang silbi rito. Dahan-dahang tumayo si Eliza. Hindi siya natinag. Hindi siya yumuko.
Tinitigan niya si Marco sa mga mata nang may isang uri ng tatag na hindi kailanman nakita ng lalaki noon. Ang lupang ito ay hindi kailanman magiging sayo, Marco. At ang batang iyan, tumitig si Eliza sa mga mata ni Celine na biglang kumislap ng takot. Sigurado ka bang kay Marco yan? Nanlaki ang mga mata ni Celine. Ang dati nitong mapanguyam ng ngiti ay biglang napalitan ng isang halong kaba at galit. Mabilis nitong hinablot ang braso ni Marco. Marco, huwag mong pakinggan ang babaeng yan. Baliw na siya dahil sa hirap ng buhay rito. Halika na, umalis na tayo rito. Bulyaw ni Celine, ang boses ay nanginginig sa takot na baka mabuko ang kanyang sikreto. Si Marco naman ay kumunot ang noo, nakatingin kay Eliza na may halong pagkalito at iritasyon. Anong pinagsasabi mo, Eliza? Huwag mong subukang iligaw ang usapan. Pirmahan mo ang papeles. Ayokong magsayang ng oras sa mga walang kwentang drama mo. Tinitigan lang siya ni Eliza. Hindi siya natakot. Sa loob ng ilang linggong nanirahan siya sa talyer, kasama ang mga alaala ng kanyang ama, natutunan niyang ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang pagsigaw, kundi ang pagiging kalmado sa harap ng mga taong desperado. Marco, kung talagang sigurado ka sa batang yan, bakit hindi mo subukang humingi ng paternity test sa susunod na check-up ni Celine? Mahinahong sabi ni Eliza habang pinapagpag ang putik sa kanyang mga kamay. Sapat na ang ultrasound. Sapat na ang sinasabi niya. Sigaw ni Marco, bagaman may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sapat na ba ang isang larawan para sa isang lalaking tulad mo na laging humihingi ng ebidensya bago mamuhunan sa negosyo? Hamon ni Eliza. Tumalikod siya at naglakad patungo sa loob ng talyer. Iniwan silang dalawa sa tapat ng gate. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marco. Alam niyang itinanim na niya ang binhi ng pagdududa sa isipan nito. Pagkalipas ng ilang araw, habang abala si Eliza sa pag-aayos ng mga gawa niyang paso para sa paparating na maliit na exhibit sa bayan, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang lumang unit na ipinagamit sa kanya ni Gabriel. Isang mensahe ang pumasok, hindi galing kay Marco, kundi galing sa isang numerong hindi kilala. I have the proof. Meet me at the clinic. Nurse Rina. Nanginig ang mga kamay ni Eliza. Nurse Rina, siya ang nurse na dati niyang nakilala nung minsan siyang dinala ni Marco sa ospital para sa regular check-up. Nagmamadaling nag-ayos si Eliza at nakipagkita kay Rina sa isang tahimik na cafe malapit sa ospital. Pagkaupo pa lang, isang envelope na ang inilapag ni Rina sa ibabaw ng mesa. Eliza, ginagawa ko ito dahil naaawa ako sa iyo. Dati pa, nung magkasama pa kayo ni Marco, napakabuti mo sa aming lahat. Hindi mo deserve ang ginawa niya sa iyo. Panimula ng nurse, binuksan ni Eliza ang envelope. Sa loob nito ay mga medical records at isang printout ng text messages na galing sa phone ni Celine. Hindi lang ito basta text messages, ito ay pag-uusap ni Celine at ng kanyang tunay na karelasyon, isang lalaking nagngangalang Dax. Sa mga mensahe, malinaw na sinabi ni Celine na si Dax ang ama ng batang dinadala niya at ang paggamit kay Marco ay bahagi lamang ng plano para makuha ang yaman nito. Buntis nga si Celine, sabi ni Rina, pero hindi kay Marco ang bata. Ang mas malala, ginamit niya ang pangalan ni Marco para sa mga bills ng ospital dahil gusto niyang ang pamilya ni Marco ang magbayad ng lahat. Parang gumuho ang buong mundo ni Eliza. Kahit na alam niyang hindi na niya mahal si Marco, hindi niya akalain na aabot sa ganito kasama ang babaeng ipinalit sa kanya. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ni Eliza. Dahil alam kong magagamit mo ito para mabawi ang dignidad mo. Sagot ni Rina. Pag-uwi ni Eliza sa talyer, tahimik siyang nagtrabaho sa kanyang potter's wheel. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila nagpapatakbo ng mga plano sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Eliza na umiiyak at nagmamakaawa sa paanan ng asawa. Si Eliza na ngayon ay parang luwad na dumaan sa apoy. Matigas, matibay,
at handang humubog ng sariling tadhana. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang phone. Tumatawag si Marco. Eliza, kailangan nating mag-usap. Hindi ako makatulog. May mga bagay na bumabagabag sa akin. Ang boses ni Marco ay pagod at puno ng takot. Tumingin si Eliza sa labas ng talyer kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw. Isang malamig na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Sige Marco, magkita tayo. Pero sa isang kondisyon, magsama ka ng abogado. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant sa lungsod, nakaupo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, may mga bakas ng pagod at kakulangan sa tulog. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang abogado, isang lalaking seryoso ang mukha. Habang si Celine ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, pilit na nagmumukhang kampante kahit na bakas ang kaba sa kanyang mga kilos. Nang pumasok si Eliza, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Hindi na siya ang Eliza na nakilala nilang mahiyain at laging nakayuko. Pumasok siya ng diretso ang tindig. Suot ang isang simpleng puting bestida at ang kanyang mga mata ay matalas at matalino. Eliza, bati ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Salamat at pumayag kang makipagkita. Tungkol ito sa mga sinabi mo noong huli tayong nagkita. Diretsuhin mo na, Marco. Sagot ni Eliza habang nauupo ng may kalmado at awtoridad. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Celine na halos manginig na sa ilalim ng mesa. Eliza, hiling ko lang sana kung maari mong bawiin ang sinabi mo tungkol sa pagdududa sa pagbubuntis ni Celine. Napakasakit nito para sa kanya. Buntis siya, Eliza. Hindi niya deserve ang ganitong paninirang puri. Tumawa si Eliza. Isang mahina ngunit matalim na tawa na nagpayanig sa loob ng silid. Marco, ikaw ang nag-imbita sa akin dito para pag-usapan ang dignidad ni Celine. Ang babaeng ipinalit mo sa akin habang ginagamit ang pera mo para sa ibang lalaki? Bumagsak ang panga ni Marco. Anong sinasabi mo? Abogado. Baling ni Eliza sa lalaking kasama ni Marco. Sigurado akong alam mo ang ibig sabihin ng fraud. Ang paggamit ng pangalan at pondo ng mga isang tao para sa isang layuning ilegal ay isang malaking krimen. Nilabas ni Eliza ang envelope mula sa kanyang bag at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga litrato, ang medical records, at ang mga printout ng usapan ni na Celine at Dax ay nakalatag sa harap ni Marco. Basahin mo, Marco. Yan ang babaeng pinili mo kaysa sa akin. Yan ang babaeng dinadala ang anak mo sa kanyang sinapupunan. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang binabasa ang mga dokumento. Habang tumatagal ang pagbabasa niya, ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa gulat, naging pula sa galit, at sa huli ay naging abo sa sobrang lungkot at kahihiyan. Celine, ano to? Boses ni Marco na halos hindi na lumalabas. Marco, pakinggan mo ako. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ni Eliza para sirain tayo. Kaya sigaw ni Celine, pero wala na ang kanyang tapang. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng palabas. Huwag mo akong mauto-uto, sigaw ni Marco. Dahilan para magtinginan ang mga tao sa restaurant. Pinagkatiwalaan kita. Binigay ko sa iyo ang lahat, kahit ang dangal ko. Tumingin si Marco kay Eliza. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Eliza, patawarin mo ako. Maling-mali ako. Gusto kong bawiin ang lahat. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Tumingin si Eliza kay Marco. Sa sandaling iyon, wala na siyang naramdaman. Hindi galit, hindi sakit, at lalong hindi pagmamahal. Ang lalaking nasa harap niya ay isa na lamang estranghero. Hindi mo naiintindihan, Marco, malumanay na sabi ni Eliza habang tumatayo. Ang pagbabalik sa dati ay hindi na posible. Dahil ang Eliza na kilala mo ay wala na. Pinalaya na siya ng sakit na ibinigay mo sa kanya. Eliza, please! Habol ni Marco. Pero hindi na lumingon si Eliza.
Paglabas ni Eliza sa restaurant, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ramdam niya ang gaan ng kanyang dibdib. Sa malayo, nakita niya si Gabriel na naghihintay sa kanya sa tabi ng lumang pickup truck. "Tapos na?" tanong ni Gabriel. "Tapos na," sagot ni Eliza habang tumitingin sa mga bituin. "Ngayon, oras na para simulan ang totoong buhay ko." Ngunit hindi pa rin natatapos ang lahat. Habang papaandar ang sasakyan, isang tawag ang pumasok sa phone ni Eliza mula sa isang sikat na gallery sa lungsod. "Miss Eliza, ang inyong collection na kintsugi ay napili para sa grand exhibit sa susunod na buwan. Handa na ba kayong ipakita ito sa mundo?" Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Eliza. Ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga pagkakamali, at ang kanyang mga alaala ay hindi na mga bigat. Ang mga ito ang naging ginto na bumuo sa kanyang bagong pagkatao. Ang bawat araw na lumilipas sa talyer ay tila isang paghilom. Ang mga kamay ni Eliza na dati ay makinis at walang ginagawa, ngayon ay may mga kalyo na, mga marka ng kanyang pagsisikap at bagong buhay. Isang linggo ang nakalipas matapos ang komprontasyon sa restaurant. Nabalitaan ni Eliza na tuluyan na ngang kinasuhan ni Marco si Celine ng estafa at fraud. Ang lahat ng mga mamahaling gamit, sasakyan, at pati ang sanggol na inaasahan ni Marco ay naging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit hindi na iyon problema ni Eliza. Sa araw ng grand exhibit, ang talyer ay punong-puno ng mga taong mula sa iba't ibang lugar. Mga kolektor ng sining, mga kritiko, at maging ang mga simpleng tao na naantig sa kanyang kwento na kumalat sa social media. Ang kanyang mga likha, na may titulong Ang Obra Mula sa Abo, ay nakapila sa mga hapag na kahoy. Ang bawat banga, bawat plorera, at bawat piyesa ng kintsugi, iyong mga paso na sadyang binasag at muling binuo gamit ang gintong pandikit, ay nagkukwento ng kanyang pagdurusa at pagbangon. Habang iniaayos ni Eliza ang huling plorera, narinig niya ang mahinang yabag sa kanyang likuran. "Ang ganda ng mga ito, Eliza. Hindi ko akalain na may ganito kang talento." Lumingon si Eliza. Si Marco. Ngunit hindi na ito ang Marco na nakilala niya. Ang kanyang suit ay lukot. Ang kanyang mukha ay payat. At tila matanda na ng 10 taon, walang bakas ng kayabangan. Tanging pagsisisi na lamang ang nakaukit sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo rito, Marco?" Malamig na tanong ni Eliza. Hindi siya natakot, hindi siya nagalit. Tiningnan niya si Marco na parang isang lumang gamit na kailangan na niyang itapon. "Gusto ko lang makita kung gaano ka nakalayo sa akin," sagot ni Marco, habang hinihipo ang gilid ng isang gintong lamat sa plorera. "Naalala ko. Nung nagsisimula pa lang tayo, ang pangarap mo ay maging isang sikat na artist. Pinigilan kita. Sabi ko, kailangan mong mag-focus sa akin. Mali ako, Eliza. Sobrang mali ko." "Tama ka, Marco. Mali ka," sagot ni Eliza ng diretsahan. "Mali ka noong inakala mong ang pagmamahal ay pagmamay-ari. Mali ka noong inakala mong ang babae ay kailangang maging anino lamang ng kanyang asawa." Tumingin si Marco sa kanyang mga mata. Nagbabakasakali. "Puwede pa ba? Puwede pa ba tayong mag-umpisa ulit? Wala na si Celine. Wala na akong kumpanya pero may ipon pa ako. Puwede tayong mag-start sa probinsya, malayo sa lahat." Natahimik ang buong paligid. Ang mga tao sa exhibit ay abala sa kanilang sariling mundo. Ngunit para kay Eliza, tila tumigil ang lahat. Ito ang sandali na matagal niyang hinintay. Ang sandali kung saan ang lalaking nanakit sa kanya ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Dahan-dahang kinuha ni Eliza ang isang basong gawa sa luwad na kakarampot lang ang kapal. "Marco, tingnan mo ito," sabi ni Eliza, ipinapakita ang baso. "Noong binuo ko ito, ang luwad ay basa at madaling hubugin. Pero noong dumaan ito sa apoy, tumigas ito. Hindi na ito mababago." Inilapit niya ang baso sa gilid ng mesa. "Ang puso ko ay dumaan sa apoy ng pagtataksil mo, Marco. Hindi na ito ang pusong nagmamahal.
Mahal sa'yo noon, ang pusong ito ay matigas na, buo na, at hindi na kailangan ng ibang tao para maging masaya. Biglang kinuha ni Eliza ang baso at hinayaan itong mahulog sa semento. Crack! Nagkahiwa-hiwalay ang baso sa napakaraming piraso. Ganyan ang samahan natin, Marco. Kahit anong pilit nating idikit, hindi na ito ang orihinal. At sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng basong basag. Napaluhod si Marco. Eliza, parang awa mo na. Umalis ka na, Marco. Pabulong na ngunit may diin na utos ni Eliza. At huwag ka nang babalik. Ang buhay ko ay hindi na isang kwento tungkol sa isang asawang iniwan. Ito ay kwento ng isang babaeng natutong maging buo ng mag-isa. Tumalikod si Eliza at naglakad patungo sa gitna ng mga tao. Doon, nakita niya si Gabriel na nakangiti sa kanya. Hawak ang isang baso ng champagne para sa toast ng gabi. Habang papalayo si Marco na parang isang anino sa dilim, naramdaman ni Eliza ang hangin sa kanyang mukha. Presko, malaya at punong-puno ng pag-asa. Ang kanyang exhibit ay hindi lamang tungkol sa GOM. Ito ay tungkol sa kanyang kalayaan. 1 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa exhibit. Ang talyer sa Antipolo ay hindi na lamang isang tagong lugar. Ito ay naging sentro ng sining at paghilom para sa mga kababaihang dumaan din sa mga pagsubok na tulad ng kay Eliza. Sa loob ng talyer, naririnig ang tawanan at ang masayang tunog ng mga kamay na humuhubog sa luwad. Si Eliza ay hindi na ang babaeng laging naghihintay sa pagdating ng kanyang asawa. Siya ay si Eliza ang artisan, ang babaeng nagturo sa sarili niyang bumangon mula sa pagkawasak. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga piraso ng kintsugi para sa isang workshop, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Gabriel, na ngayoy katuwang na niya sa bawat aspeto ng talyer, ay pumasok na may dalang mga liham. Eliza, tawag ni Gabriel, habang inilalapag ang isang opisyal na sulat. Galing ito sa korte. Pinal na ang annulment ninyo ni Marco. Wala na kayong anumang koneksyon sa isa't isa. Kinuha ni Eliza ang sobre. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan niya ang dokumento. Walang lungkot, walang panghihinayang. Ang tanging naramdaman niya ay ang paggaan ng kanyang balikat na para bang isang mabigat na pasanin ang tuluyang natanggal. Salamat, Gabriel. Sagot niya ng may matamis na ngiti. Maya-maya pa tumunog ang telepono. Ang boses ni Nanay Isabel ang bumungad sa kabilang linya. Ang boses na dati ay puno ng pagtatakwil, ngayon ay puno ng pait at pagsisisi. Eliza, anak, patawarin mo ako. Humihikbi ang matandang babae. Si Marco. Nasa isang pasilidad siya ngayon. Hindi na siya maayos. Mula nang umalis ka, hindi na siya naging masaya. Ang kumpanya niya ay bankrupt na at mag-isa na lang siya sa buhay. Pinatalsik din siya ng mga kasosyo niya. Nakinig si Eliza ng tahimik. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang uri ng awa. Hindi para sa lalaking nanakit sa kanya, kundi para sa isang taong hindi nakahanap ng kaligayahan dahil masyado siyang nakatuon sa paghahanap ng panandaliang kasiyahan. Nay Isabel, malumanay na sagot ni Eliza. Ang bawat tao ay may pinipiling landas. Si Marco ang pumili ng kanya. Hindi ko na po siya mapapagaling. Ang tanging magagawa ko na lang ay ang magpatuloy sa buhay ko. Ibinaba ni Eliza ang telepono. Tumingin siya sa malawak na bintana ng kanyang talyer. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay ginto sa bawat piraso ng gawa niyang gom. Eliza, ano ang iniisip mo? Tanong ni Gabriel habang lumalapit sa tabi niya. Iniiba ko lang ang perspektibo, Gabriel. Sagot ni Eliza habang hinahawakan ng isang basong gom na may guhit na ginto. Dati, akala ko ang pagmamahal ay parang isang paso. Dapat laging buo, laging maganda, laging perpekto. Pero ngayon, alam ko na, ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay ang mga lamat na pinagdugtong ng ginto. Ang mga sugat natin
ang nagpapakita kung gaano tayo katibay. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Eliza, isang hawak na puno ng respeto at paghanga. Handa ka na bang bumuo ng bagong kwento? Tumingin si Eliza sa kanyang palad, sa mga kalyong saksi sa kanyang paghihirap at tagumpay. Handa na ako, Gabriel. Hindi dahil kailangan ko ng kasama, kundi dahil alam ko nang kaya kong maging masaya ng mag-isa. At ang pagmamahal, kung darating man muli, dapat itong maging isang obra na pantay at may pagpapahalaga. Sa labas ng talyer, naririnig ang huni ng mga ibon at ang simoy ng hangin sa mga puno. Walang bakas ng nakaraan. Tanging ang hinaharap na malinis, matatag, at handang hubugin ng kanyang sariling mga kamay. Isang maaliwalas na umaga sa Antipolo. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa bawat siwang ng talyer, nagbibigay ng buhay sa mga piraso ng kintsugi na nakahanay sa mga istante. Ngayon ang araw ng pagtatapos ng huling workshop ni Eliza para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa harap niya, 10 babae ang nakaupo. Bawat isa ay may hawak na piraso ng basag na luwad na kanila ring hinubog at muling binuo gamit ang gintong pandikit. Tandaan ninyo, malambing ngunit matatag na wika ni Eliza habang naglalakad sa pagitan ng mga mag-aaral. Ang bawat lamat na nakikita ninyo sa inyong gawa ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay simbolo ng inyong katatagan. Dahil kahit gaano pa tayo kabasag, may kakayahan tayong bumuo ng isang bagong obra na mas maganda, mas matibay, at mas mahalaga kaysa sa dati. Habang nagsasalita siya, nakita niya sa labas ng pintuan ang isang anino. Si Marco, nakatayo siya sa may gate, payat at gusgusin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagbabantang manakit. Ang mga ito ay puno ng matinding pangungulila at pagod. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya roon. Pinagmamasdan ang mga ngiti ni Eliza na hindi niya kailanman nakita noong sila ay nagsasama pa. Huminto si Eliza sa pagsasalita. Lumakad siya patungo sa pintuan at dahan-dahang lumabas para harapin ang kanyang nakaraan sa huling pagkakataon. Eliza, boses ni Marco, halos pabulong. Wala na akong balak na pilitin ka. Gusto ko lang magpasalamat. Salamat sa pagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang taong tulad mo. Ngayon ko lang naintindihan na ikaw ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko na sinayang ko lang. Tinitigan siya ni Eliza. Walang galit, walang puot. Sa halip isang malalim na pagtanggap. Sana ay mahanap mo rin ang kapayapaan mo, Marco. Hindi sa piling ko, kundi sa loob ng sarili mo. Sagot ni Eliza. Tumalikod si Marco at dahan-dahang naglakad palayo. Sa bawat hakbang nito, tila unti-unting napapawi ang huling bakas ng sakit na nakabaon sa puso ni Eliza. Hindi na siya isang asawang iniwan. Hindi na siya biktima. Siya na ang may akda ng sarili niyang kwento. Pagbalik ni Eliza sa loob, sinalubong siya ng masigabong palakpakan ng mga kababaihang tinulungan niya. Lumapit si Gabriel sa kanya, bitbit ang isang baso ng tsa at ngumiti ng may paghanga. Handa na ba ang susunod na obra? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Eliza, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nakaranas ng matinding hirap, ngunit naging sandata ng kanyang pagbangon. Hindi ko na kailangang maghanap ng susunod na obra, Gabriel. Sagot ni Eliza habang tumitingin sa mga babaeng nagtatawanan sa loob ng talyer. Dahil ang sarili ko ang obra maestra, ang bawat lamat ko, ang bawat piraso ng aking nakaraan ay nagtipon-tipon para maging ako, ang Eliza na malaya, ang Eliza na buo, at ang Eliza na hindi na matatakot sa apoy. Kinuha niya ang isang piraso ng gintong pandikit at maingat na idinikit ang huling piraso ng kanyang sariling gawa. Isang perpektong kintsugi, isang florera na sa unang tingin ay basag, ngunit sa mas malalim na pagsusuri ay mas mahalaga at mas matibay dahil sa gintong bumuo rito. Ito na ang kanyang buhay, hindi perpekto, hindi madali, ngunit tunay,
malaya at punong-puno ng pag-asa. At sa ilalim ng asul na langit ng Antipolo, sa gitna ng amoy ng sariwang luwad at pag-asa, natagpuan ni Eliza ang pinakamagandang regalo, ang kanyang sarili.